Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Usapang Miss Universe po tayo sa videong ito at ating pag-uusapan itong homecoming ni Miss Universe 2024 Victoria Kaar mula sa bansang Denmark. Dahil marami po sa mga beauty pageant followers ang na-disappoint at nadismaya dito sa kanyang homecoming doon sa kanilang bansa, na kung saan is nasa 30 plus lang po katao ang dumating or dumalo dito sa kanyang homecoming sa airport. So marami po ang talagang hindi makapaniwala na surprise na ganoon na lang kanilangaw ang kanyang homecoming dito sa kanyang bansa at walang eager or walang passion mula mismo sa kanyang mga kababayan. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At marami po ang na-disappoint at pinag-uusapan itong issue ngayon ng pa-homecoming ni Miss Universe 2024 Victoria Kaar dito sa kanyang bansang Denmark. Dahil nasa 30 lang katao ang umattend dito sa kanyang pagdating sa kanilang bansa. So ang sabi dito sa post mga kapolitika, Miss Denmark Instagram posted homecoming video of Victoria Kaar mentioning it was arranged by the Miss Universe team and only 30 people plus one journalist came. The public didn't seem to have well received this last moment arrangement by the Miss Universe team. So basically ay masasabi natin mga kapolitika na hindi nagtagumpay itong Miss Universe organization na pasikatin, paingayin ang nasabing beauty pageant dito sa Europe. Dahil ito naman ang kailang goal or purpose bakit nila kinoronahan itong si Miss Denmark. So hindi naman po tayo against kay Miss Denmark, but sa atin lang po somehow sana ay ma-realize ng Miss Universe na nagkamali sila nang ipinanalo dito sa Miss Universe 2024. And in fact, meron pa nga mga sabi dito sa isang post ay hindi rin po nakipag-cooperate ang kanilang gobyerno dito sa homecoming ng beauty pageant ng Miss Universe 2024. So para sa akin, ang catch ko dito ay siguro alam na rin po ng kanilang gobyerno kung paano or ano ang mga kalakaran dito sa nasabing beauty pageant. Siguro kung era pa po ito ni Trump ay mainit ang pagsalubong ng mga tao kahit short notice lang po ang nangyari dito sa homecoming ni Victoria Kaar. Siguro alam na rin po ng kasi yung media nga dito sa sa internet ay maingay itong mga iskandalo at mga issue dito sa Miss Universe. So malamang sa malamang pati yung gobyerno nila mga kapolitika ay alam na rin po ang mga sekreto at baho ng Miss Universe organization. So in other words ay ayaw suportahan ng kanilang gobyerno itong maruming laro ng Miss Universe ngayon, kasi alam naman natin ang Denmark, majority talaga ng mga bansa dito sa Europe ay pro sila mga kapolitika, yung good governance kumbaga. So ayaw nila sa maruming politika or maruming laro, especially dito sa beauty pageant, at na-expose na rin sila in the first place doon sa mga expose ng mga nagtatrabaho mismo sa Miss Universe organization. So ang gobyerno nila is hindi pabor dito kahit ipinanalo yung kanilang pambato dito sa Miss Universe 2024. So yun po ang aking nakikita dito, kasi kung suportado yan ng pamahalaan, kahit short notice ay talagang susuportahan yan at bibigyan ng pasabog na homecoming. Okay, at isa pa ay sabi ng mga netizen din kasi ay normal lang daw ang ganitong mga show dito sa kanilang bansa. Hindi ganoon ka pinapansin or hindi ganoon ka popular. Okay, so siguro kung makikita or masasabi ng mga tao na fair at nanalo itong si Victoria Kaar sa malinis na paraan at hindi siya in-appoint ng Miss Universe organization at talagang binasihan yung competition, ay masasabi natin na baka yung passion ng mga tao is andun pa. But the fact na matamlay ang pag-accept ng mga tao, it means na there is something wrong. Okay? At sinubukan rin po ng Miss Universe Denmark na magkaroon ng bongga na homecoming itong si Victoria Kaar, but to no avail. At even nga yung kailang government is wala rin po silang nakuhang reply. So sabi dito sa post mga kapolitika, I don't think she will have any. We have been trying to reach the organization within the last 3 to 4 months because we wanted to plan something impactful and memorable since it's a historical event and a special moment for Denmark and the continent of Europe. But unfortunately, it's not a priority for them. They wanted to do something quick within
2 to 3 weeks notice with the national organization covering all the expenses. We don't get any support from the government and have to raise everything ourselves. We have offered them to volunteer and create a beautiful event with the resources we have, but no response. So yun po ang isang post dito sa social media na kung saan even yung Miss Universe organization mismo ay ayaw mag-cover ng expenses ni Victoria Caar. So nakakalungkot kasi parang itong si Victoria Caar ay biktima ito ng organization itself. So totoo talaga yung mga pasabog natin na mga video doon sa ating mga naunang vlog na kung saan ang Miss Universe organization ay may mali po talaga sa loob. At isa lang po ang talagang suspetsya ng malakas ang kutob talaga ng mga nakarami na itong si Anja Carotatif ang nagpalugmok sa nasabing once prestigious beauty pageant na Miss Universe. Okay, so ano ang inyong maging reaction dito mga kapolitika sa pa-homecoming ni Victoria Caar na kung saan marami ang disappoint at naawa dito sa Miss Universe 2024 na walang support mula sa organization at the same time sa kailang gobyerno at sa kailang mamamayan. So alam naman po natin na ito ay hindi ganoon kaingay ang mga beauty pageant dito sa mga mayamang bansa. So sa mga third world country lang po talaga very passionate ang mga tao. So ang sabi ng mga netizen ay dapat na daw talagang patalsikin itong owner ng Miss Universe na taga Thailand. Kayo po ba ay agree? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.